Mama, simula na nag-12 anyos ako, mas nandam ko bang mas totoong nanay ko si tita kaysa sa'yo? Anong sabi mo? Tol, alam mo yung ampalaya? Pag kinain natin yung maganda yung benefit sa katawan, pag nilagay sa tiyan, nakakalusog yan, alam mo yan. Pero pag nilagay mo sa utak yung ampalaya, tol, ganyan. No doubt, kaya ka ganyan ngayon. Alam mo kung bakit inadya ni Lord na magkahiwalay kayo? Kasi ikaw yung maling tao sa buhay nila. Sige po, tita. Basta wag lang po ipakarga doon sa partner ng tatay niya, ha? At saka, tita, pakisabihan naman po yan. Wag naman po magpo-post sa Facebook, tapos karga-karga pa yung anak ko. Okay po, tita. Sige po. Salamat po. Ayan pa naman ang pinakaayaw ko sa lahat. Papanggap na nanay. Ay, salamat. Tapos ko rin lahat ng gawain ko. Ay, iliraman ko pala si Mama na natapos ko na yung gawain ko. Ma, natapos ko na po lahat ng gawain, pati po yung kay Kusma. Okay, good anak. Ma, baka mamayang gabi na po ako magpasundo kay Papa. Ha? Anong sundo? Diba birthday po bukas ng anak nila? Ano pa kailan po sa anak nila, ha? Di ba sinabihan din kita na may lakad din tayo bukas? Mama, di ba noong nakaraan ko pa po sinabi sa'yo? Kaya nga po tinapos ko na po lahat ng gawain ko ngayon eh. Basta hindi. Ano, unahin pa yan kaysa sa akin? Ma, ba't bago-bago ka na naman lagi? Di ba nagpaalam mo ako sa'yo noong nakaraan? Si Papa nagsabi na rin po sa'yo. Basta wala akong pakialam. Kung ano yung sinabi ko, yun yung masusunod. Alam mo, Mama, punong-puno na po ako sa'yo. Tuwing pupunta ako kay Papa, lagi ka na lang may issue. Bakit hindi magkaka-issue, ha? Banas na banas ako dun sa stepmother mong pangit. Alam mo, Mama, simula na nag-12 anyos ako, mas nandam ko bang mas totoong nanay ko si tita kaysa sa'yo. Anong sabi mo? Anak, sorry, anak. Anak! Anak! Amanda! Anak, sorry, anak. Hindi ko naman sinasadya, eh. Hello, kuya. Kuya, please, tulungan mo nga ako. Asa si Amanda? Andiyan sa kwarto, kuya. Yung bunso, asan? Hinaram din ng tatay, eh. Ano ba nangyari? Ba't naman kasi sinaktan mo? Kasi kuya, eh. Hindi kasi talaga maganda yung mood ko kanina pa. Tapos, sumagot-sagot kasi sa akin, eh. Paano sagot? Anong sagot? Ba namang sinagot? Ano ba pinag-uusapan niyo? Ba't naman sa ganun? Pinipilit niya kasi umuwi doon sa tatay niya. Sinabi ko na nga sa kanya may lakad kami bukas, eh. Ang tanong, alam mo ba na may lakad silang tatay niya? O hindi? Nakalimutan ko na kasi kuya, eh. Tapos nakapag-set na ako ng lakad bukas. Ba't naman kasi pagdating sa tatay niya, hindi mo papabayaan? Hindi pa kumikilos naman dito sa bahay yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Kuya, alam mo naman yun kasi 'di ba? Ayoko talaga dun sa partner nung tatay niya. Hanggang ngayon ba naman, tol? Ilang taon na yung anak? 16 na si Amanda. Kung naman, hindi ka pa rin pa makamove on, tol? Anong hindi makamove on, kuya? Nag-iiba kasi ng ugali yan, eh. Kapag nandun yan, eh. Tapos kanina yung pa yung pinatwira niya sa akin, na parang mas nanay niya pa daw yun, kaysa sa akin. Tama ba yun? Tingnan mo. The way na nagngatwiran yung anak mo ng ganun, ibig sabihin, pinapakitaan siya ng maganda nung kinakasama ng tatay niya, tol. Kung wala naman sinasabing masama sa'yo, anong ikakabitter mo? Bakit parang threat na threat sa'yo pag nandun yung anak mo? Kuya, kasi baka sinusulsulan din nila yan, eh. Baka sinusulsulan. Di ba? Walang kasiguraduhan na sinusulsulan talaga. Tol,
Kung yung anak mo nung mga edad 10, 11, 12, 8, 9, makikinig at makikinig lang yan, maniniwala at maniniwala na kahit ilang beses mo siraan yung tatay sa kanya, wala siyang magagawa. Pero tol, iba na ngayon. Hindi mo na madadaya yung anak mo. Ang talim na ng isip niyan, lalo ng puso niyan. Tol, natuturete sa'yo eh. Pero mo, tinan mo, di ba? Yung bagong karelasyon mo, naghiwalay din kayo. Tol, hindi kaya ikaw na may diferensya? Hindi kaya kailangan tanggapin mo na may pagkakamali ka? Kasi tol, dalawa na yung dumadaan sa'yo. Dalawa na panganay mo. Ngayon, si Amanda, kung kailan nasa tamang edad, doon kayo nagkakagulo. Bakit ganun? Dapat sa ganyang edad, mas lalo kayo nagiging intact, tol. Lalo kayong maluwag sa isa't isa. Ikaw nga nagpalaki, binubuhay mo naman sa sama ng loob tsaka sumbat. Mali yun, tol. Mapupunot talaga sa'yo anak mo. Hindi naman yung ibang katulad ng bata dyan na pakalye-kalye lang, tol eh. Buti nga pag-aalis dito sa tatay pupunta, hindi sa barkada. O ano man ito? Ang hindi mo matanggap, inaasikaso ng stepmother sa kanila. Dapat nga magpasalamat ka. Tsaka isa pa tol ha, papaalala ko na sa'yo, hindi ka unlimited life. Pwede kang mauna. Dapat kasama sa plano mo, ha? Isama mo sa plano mo sa buhay, na dapat yung anak mo panganay nakaset up yan, na pag nawala ka, pumunta sa tatay. Kasi kinakalinga eh. Tanggalin mo yung bitterness, tol. Tanggalin mo yung pagpuna. Tanggalin mo yung puro mali na nasa isip mo kasi mali talaga eh. Eh kuya, kaya kasi hindi ako natatagal talaga sa lalaki eh. Ayaw ko talaga sa lahat yung hindi ako yung masusunod. Naku po, Mariusip. Yung pa isa sa mali sa pananaw mo sa buhay. Gusto mo ikaw lagi masusunod. Eh lagi naman ako nasa katwiran eh. Tsaka tama naman talaga lahat ng sinasabi ko eh. Kahit nasa tamang katwiran ka at tama sinasabi mo, tingnan mo rin yung pagkakataon, tol. Aba, yung isa, okay na yun. Para magkaroon ka ng aral. Pero yung dalawa na yung dumadaan sa buhay mo, tapos dalawa ng panganay mo, wala ka pa rin sa relasyon, tol. Tapos namumuhay ka doon sa bitterness, or pagpuna, doon sa tamang hinala mo sa mga nag-aasikaso sa anak mo, na partner ng mga tatay nila, tol, inaanay ka ng nakaraan. Tol, alam mo yung ampalaya, pag kinain natin yung maganda yung benefit sa katawan, pag nilagay sa tiyan, nakakalusog yan, alam mo yan. Pero pag nilagay mo sa utak yung ampalaya, tol, ganyan. No doubt, kaya ka ganyan ngayon. Real talkin talaga kita. Wala ka ng ibang tao makakausap ngayon na totoo kundi ako. Kasi yung mga kumari mo, di ba? Yung mga kumari mo puro sulsol lang. Pag may problema ka, hindi iniisip yung mga anak mo, anong sulsol sa agad, hiwalayan mo. O, tinan mo, ayan ka ngayon. Walang ama ngayon mga anak mo. Tapos ngayon, pumupunta yung panganay mo sa tatay at yung bunso mo rin, hinihiram ng tatay, ganyan ka pa rin. Eh totoo lang kasi kuya. Di ko kasi matanggap na yung tatay ni Amanda yung sumira sa buhay ko. Tignan mo. Uulitin ko, tol. This is anyos na. Yung panganay mo, nandun ka pa rin. Sa Yirkopong-kopong. Nandun ka pa rin. Sa kanal. Sa Kumunoy. Ha? Nandun ka pa rin. Tol, lumabas ka na dyan. Pakawalan mo yung sarili mo. Ang lawak ng mundo, oh. Tsaka huwag ka sisi ng sisi. May mali ka rin eh. Dalawa na. Yun ang iwan sa'yo. Tapos ngayon, pareho silang may maayos na pamilya. Alam mo kung bakit inadya ni Lord na magkahiwalay kayo? Kasi ikaw yung maling tao sa buhay nila. Di ka ba nakakalata? Yung dalawang lalaki na lumipas sa'yo, ang gaganda ng buhay at pamilyado, pero kinakalinga yung mga anak mo. Ikaw wala. Ngayon, kung kailang hinog na yung panganay mo, itinatapon mo naman. Anong tinatapon? Ano ibig sabihin, kuya? Kasi mali yung pagmamahal na ginawa mo.
Mali yung pagpapalaki mo. Oo, ikaw nga yung nanay. Ikaw lang yung kasama. Pero hindi lahat ng pamamaraan mo tama. Kaya ka ganyan. Kakausapin ko si Amanda. Ngayon, hindi kita utusan na humingi ng sorry. Pero para sa akin na utol mo, mas papabor na rin ako. Naiwanan ka muna ng panganay mo. Para makarealize ka na maaga. Habang malakas ka pa. Huwag mong hintayin humina ka muna bago ka makarealize ng mga mali mo. Kung ayaw mong tumanda mag-isa. Ha? Amanda? Amanda? Pwede ba ako maitulong sa'yo? Tito Map, doon po muna ako kay Papa. Kasi po, mas lalong sumasama yung loob ko kay Mama. Tsaka po, Tito Map, sa totoo lang po, lahat po ng paniniran ni Mama kay Tita, tsaka po kay Papa, kabaligtaran po lahat. Totoo nga lang po, lagi pong inaamin ni Papa na siya po yung mali kung bakit po sila nag-iwalay ni Mama. Lagi niya rin po sinasabi na respetuhin ko po yung magiging boyfriend po ni Mama. Si Tita naman po, wala po siya sinasabi na kahit ano kay Mama. Pag nandoon po ako, lagi niya po ako inaasikaso. Kaya Tito Map, sa kanya ko po nararamdaman yung tunay na nanay kaysa po kay Mama. Ay, naku. Amanda, sasang-ayon ako sa sinasabi mo kasi nga, sa edad mong 16, nakikita mo na kung ano yung tama at mali. At nararamdaman mo mismo kung sino yung totoo. Siguro, sasang-ayon ako na doon ka muna. Siguro, kailangan nyo rin talaga ng space muna ng mama mo para magkaroon kayo parehas ng realization time. Pero anak, sana kahit ganun yung nangyari, pag may time, o maisip mo na namimiss mo yung mama mo, o nare-realize mo na naiintindihan mo siya, mag-PM ka pa rin sa kanya or dalawin mo siya. Kasi mama mo, masyado niyang dinamdam yung paghiwalay nila ng tatay mo. Which is yun nga, dumating na sa punto na ito na. Darating talaga sa punto na anak na mismo maghahanap sa tatay. Lalo pag yung nanay hindi nakaka-move on na maayos at laging nakakulong sa nakaraan. Basta, payo ko, may kailangan ka rin sabihin, sabihin ba sa akin, huwag kang mahiya para makatulong ako. Ha? Wala namang ibang pwedeng kumausap sa'yo maliban sa nanay mo. Ako bilang tito mo, nalulungkot. Kasi dumating kayo sa ganyang punto pero hindi rin naman maganda na magkasama kayo pero ang sama ng loob niyo pareho sa isa't isa. So, sasabi ko lang, i-take mo as lesson, realization time, kasi anak, nanay mo pa rin yan. Pero ako mismo, kapatid niya, gusto ko magkaroon siya ng malaking leksyon ngayon. Mas dapat niyang i-take as malaking lesson to na kung kailan lumaki ka, tsaka ka malalayo sa kanya, na siya rin mismo ang may gawa, na may pagkakamali.
Mag-iingat ka doon. Kumusta mo na lang ako sa tatay mo. Sabi sa tita mo. Dasal ka lagi, anak. Dahil ang anak, sa lumilingon sa magulang, o nagpapatawad ng magulang, tapos pinagpapala ng Diyos. Ha? Sige na. Sige na ako, ha? Sige po, ingat po at tumapo.